sa mga kumakalat na balita na ang Amerika raw ay magbibigay ng $500 million na sabi ni Sas Rogando, itong mga mainstream media, saan kaya nakalap nila itong impormasyon na ito na hindi pa man ito nangyari. Okay? Hindi pa ito nangyari. Dapat pa nilang kausapin ang mga itong mga kasi si Blinken at si Austin bumisita diyan sa Malacanang. Ito, ang buong detalye dito ayon kay Sas Rogando. Okay, pasok Sas. Yung sinasabi nila ito ni Austin at Blinken, niloloko na naman. Actually, hindi naman tayo niloloko ng mga Amerikano Niloloko natin yung sarili natin. Si Austin mismo nagsabi, we're working with the US Congress to allocate 500 million. We're working. Tinatrabaho pa lang. Kaya nga, itong gobyernong ito, wag masyadong magmamayabang. Nililid lang na naman ninyo ang taong bayan. Na buong akala natin, dapat tayong makipagkaalyado dito sa Amerika dahil binibigyan tayo ng $500 million na pera. Hindi naman yan Hindi ganyan kadali yan. Diba? Kailangan pa yan dadaan sa Congress doon. Okay? In foreign military financing. Ang reporting naman ng mainstream media, nagbigay. Nagbigay. Iba yung proposed pa lang o sa balita, nagbigay. Kaya nga, naiimberna na itong si Sas Rogando Right. Paano nga nagbibigay? Hindi pa nga na-approve yung batas. Wala pang committee hearing So, isa na naman tong pangbubudol sa ating lahat, no? Yan. Ito, mas pinagkakaabalahan ng ating pamahalaan itong issue dyan sa South China Sea compare doon sa nababanggit natin na na mga inflation, kahirapan, tsaka yung flood control project. Sabi ni BBM na wag daw muna pag-usapan. Dito tayo, pag-usapan natin yung 500 million. Bago natin pag-usapan yan, ikukwento ko lang muna kay Sas. Okay. Na yung kanyang best friend. Sino? Yung best friend ni Tariala. Tariala? Ano ba yun? Tariala. Si Mr. Powell na nagsuot ng NBI t-shirt at cap ng NBI. Si Powell ba yun? Ayun, na-identify na sa Davao. Siya yun. Siya pala yun? Yung propagandist ng CIA. Ganun ba? Si Powell. Si Powell, yung nakapag-asawa na. Pero nakasuot siya ng NBI. Full uniform. Yan. Si Powell pala yan? Yes. Si Powell, di ba? Alam ko Powell ka magsuot ng uniform if you are not an officer. Correct. Nako. So, anyway, balik tayo doon sa bibigay ko ng pagkakataon sa iyo para ilinawin, ipaliwanag sa mga tao yung pinagyabang nila ang Secretary Manalo at Secretary Gibo na bibigyan ka tayo ng 500 million ng Amerikano. Well, alam mo, matagal na yung sinabi. Okay, ang 500 million US dollars. Pero syempre, kung ikaw ay wala kang alam sa US politics, ako naman ay nag-aral ako ng US foreign policy sa United States ko pa inaral. So may karapatan si Sas na magpaliwanag. Okay? Kasi kayong mga bangag vloggers, mga dilawista na supporter ni PBBM at ni Tambaluslos, huwag masyadong mayabang. Okay? Yan sa UCLA, no? If you don't know the system of the United States, madadala ka dito. Correct. Di ba si Blinken, pumunta, ikaw naman, maniniwala ka kasi hindi mo alam kung paano tumatakbo ang sistema sa Estados Unidos. Correct. Okay. Si Blinken po ay Secretary of Department of State. Ang katumbas niyan ay si Marites, basta sa Don Mar, okay talaga. Maraming salamat, Marites. Marites, si Rafico Vlog, ayan. Na DFA Secretary. So, nasa Executive Department po sila. Okay. Pareho naman ang sistema natin sa Pilipinas at United States, no? Sino ang may power of the purse sa United States? Congress. Sino nag-a-approve ng budget? Capitol Hill.
it is the US Congress, like the Philippine Congress, sila nag-a-approve ng budget. Yang 500 million na yan ay hindi pa yan na-aaprubahan ng US Congress. Yan ang totoo. Kaya nga, pag tiningnan mo yung statement ni Ma'am Sas, merong mga nagtatanong dito sa ating viewers, itong ating moderator na si Ma'am Quincy, paano kung mananalo itong si Trump, di ba? Mag-iiba rin ba yung kongreso dyan? Matutuloy ba yan? O, paano na yung EDCA rin natin? Austin. Secretary of Defense. Oo, sabi niya, we are working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing to the Philippines. We are working with the US Congress. Hindi niya sinabi, walang sinabi dito na na-approve na siya ng US Congress. Yes. Working pa lang. So, hindi pa na-approve. What if hindi ma-approve? Diba? So, nga na naman yung mga pro-China. Ngayon, titingnan natin kung ano na nangyari dito sa bill na ito regarding the 500 million. Ang tawag kasi dito is PERA Act. It was filed on, it was actually introduced pa lang, Manong J. It was introduced in the Senate on April 10, 2024. April 10, 2024, binasa twice. And ang kanyang latest is it was only referred to the Committee on Foreign Relations. So, ang tanong dyan, maaaprubahan ba yan? Kasi ang Amerika rin, ang dami rin nilang mga problema. And $500 million is not a joke. Malaking pera yan. Kasi ganito ang magiging sistema dyan. Pag aabot yan doon sa Kongreso ng Amerika, sasabihin yan, malaking pera ito $500 million ito. Marami rin tayong problema. At itong perang ito ay masasayang rin ito dahil igagasta nila ito sa Pilipinas. Wala silang makukuha dyan, di ba? For military equipments yan. So, wala talagang mabe-benefit yung Amerika dyan. Ang tanong dyan, i-approve ba yan ng Congress? Kasi pag didebatihan yan, kung anong makukuha natin dito? Kung tayo ay magbibigay ng $500 million sa Pilipinas, anong makukuha natin? Meron bang maibalik ba ng Pilipinas ang gusto natin? Kasi, as what Duterte said, nakakatakot rin ito. No? Marami tayong mga nababasa sa libro, mga wisdoms, meron mga wisdom na nagsasabi na mahirap yung tumanggap tayo ng bagay sa ibang bansa kasi may kapalit yan. Naiintindihan nyo ba ako? Kung may ibibigay sila sa atin na ganon kahalaga, dapat may kapalit yan. Kung anong sasabihin nila, mapipressure na tayo. Ito, analysis ko ito. This is my own opinion. Kasi tayo, like for example, ikaw, meron kang kaibigan, binigyan ka ng malaking halagang, let us say, cellphone. Binigyan ka ng latest. Ano na bang latest sa iPhone ngayon? Bibigyan ka ng iPhone 16. Ikaw, kung anong utos ng kaibigan mo, talagang susunod ka. 'Di ba? Kasi may utang na loob ka na. So, gaya rin yan sa mga nangyayari ngayon. Kung tatanggap tayo dyan sa $500 million sa US, mapipilitan tayong susunod sa kanila kung ano yung utos ng Amerika. So para sa akin nakakatakot rin 'yan. 'Di ba? Anharot, hello po. Sabi ni Anharot, hindi pag-aksayahan ng pera ang US ang Pinas. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Correct. 'Di ba? So para sa akin opinion ko 'yan. At opinion natin sa iba nating mga kababayan
na malabo na maaprubahan yan sa Kongreso. Pero kung ikaw ay madadala dyan, tutulong yung Amerika, they are working on it na bibigyan tayo ng $500, blah blah blah. What if si Trump na ang magiging presidente? Matutuloy pa ba yan? So wag tayong magpadala sa ganyan. And para sa akin, in my own opinion, nakakatakot yan. Tatanggap tayo ng ganun kahalagang pera. Mas lalo na tayong makokontrol ng Amerika. So yung mga nakakaalam sa proseso ng pagpasa ng batas, nirefer pa lang ito sa committee noong April 24. And pag tinignan natin yung history ng batas sa website mismo ng Gandang hapon, Donmar MLSO. Ayan, Alcute41, hello po. US Congress, yun pa lang ang action. It was referred to the Committee on Foreign Relations ng US Senate. So, in vernacular, parang, itong request para sa Pilipinas, pakitingnan nyo nga muna sandali. Parang ganun lang, di ba? Hindi. Pagpapasa ng batas yan, Manong J. Panukala. Panukala. Bawa, yung isang congressman, nagsulat ng bill, binasa, refer sa committee. Wala pa nga committee hearing. Wala pa. Ayun. Wala pa nga committee hearing. Ang title po ng bill, pwede niyo ito i-research. Pero paano na yan? Yung mainstream media ng Pilipinas, excited na. Dahil sinabi na nila, binigyan raw. Ay, nako. Ay Philippines Enhanced Resilience Act. Ito yung sinasabi nila, 500 pera. So Philippine at ang nag-file nito si Senator Bill Haggerty. Hindi nga sinama ang Pilipinas doon sa military. Correct. Sa Israel, Taiwan. Yun ang na-approve. Yun yung mabilis na-approve. Wala tayo ron. Wala tayo doon. Itong sinasabi ni Austin at Blinken, niloloko na naman. Actually, hindi naman tayo niloloko ng mga Amerikano niloloko natin yung sarili natin. Si Austin mismo nagsabi, we're working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing. Ang reporting naman ng mainstream media, nagbigay. Correct. Paano nga nagbibigay? Hindi pa nga na-approve yung batas. Wala pang committee hearing Correct. So isa na naman tong pangbubudol sa ating lahat, no? Budol talaga. Pagpapasensyahan mo, Sas, kasi karamihan ng mga nasa mainstream media ngayon ay hindi nakapag-aral, hindi nakapag-observe sa goings on sa Capitol Hills, no? Gaano kahirap magpasa ng panukala doon. Kaya minarapat namin na hinga ng yung because gaya ni Inday Sara. Ito narinig ko lang ito. Gaano ito katotoo? Magtatanong ako sa mga viewers ko ang Amerika daw, hindi raw tumulong sa binaha na bagyong Karina. Mas tumulong pa raw yung China. Marami na namang magagalit dito. Pro-China. Ito lang nagtatanong lang ako sa viewers. Kasi sa sobrang daming balita, hindi ko na makita lahat. Pero gaano yan katotoo? Nagtatanong lang po ako. Ang Amerika raw, hindi raw tumulong dito sa baha na naranasan ng NCR. Pero yung China, nagpadala raw ng tulong. Gaano ito katotoo? Nagtatanong lang, pro-China. Ayan, mag-iingay na naman si mga pro-China dyan ng mga bashers. At ng inyong lingkod, nagkaroon tayo ng chance na pag-aralan at obserbahan ito. Paano ginagawa sa Amerika. So, mabuti na yung nililid. Kasi yung iba, kapareho no kanina, nagpapakarga ako gasolina. Sabi ni Hazel Aquino, China talaga ang tumulong, sir. Ayan nagtatanong lang ako, hindi ko kinonfirm na yung balita patungkol dyan. Sabi nito, agree po sir, kasi ang kapitbahay na tumulong. Ayan. Uy sir, nindo sir no? Opo, mga Chinese nagpadala ng tulong. Hindi ko alam kung saang balita yan. Mga viewers ang nagsasabi, hindi ako ang Amerika, may naibigay na ba? Yung Amerika, 500 million. Ano na ngayon, Marcos? Yung EDCA mo na mga military dyan na tumulong na ba sa baha? Di ba sabi nyo yan? Na itong mga EDCA na itong mga military base na ito ay tutulong kung merong mga sakuna, mga bagyo, ganyan, mga disaster. Nakatulong na ba? Ang tanong, nakatulong na ba?
Nagtatanong lang po. Nakita ka bang ng mga Amerikano doon na nag-swim doon sa baha dahil tinulungan ang Pilipino? Wala. Hindi kasi nila naintindihan eh. Parang kagaya lang yan ng mga ano. Hindi nila alam. Yung mga Sabi ni Ma'am Quincy, yes, tama po. Ang Chinese Embassy nagbigay ng relief goods kasama si Ambassador Wang Xilian. So, nasaan si Amerika? pledges Ngayon, ng bakit- ano. Parang kagaya lang din yan ng mga pledges. Sabi ni Ma'am Ann Harot, nauna pa China nagbigay ng relief goods pero ang US nga gana na nga ng iba't ibang mga tawag nito na Bansa. pledges Mga lang. kumpanya. Oo, hindi pa Iba't ibang mga kumpanya. Parang ano lang yan, no? Parang ano lang yan, nag-utos na iban ang Pogo, wala pa palang executive order. Oh, wala pa. ay lagi na lang tayong pinaasa dito, no? Kaya yung SONA next year, ano lang yun? Puro na lang yun matatamis na mga pananalita. Huwag kayong masyadong aasa. Wala pa executive order. So, ayun yung ano natin, no? Wala pa nga executive order. Humihirit na nga si Madam na yung Exception. Sabi ni Miss Butterfly, parang si bangag lang puro pangako. meron pang exception. Pero hindi raw i-exempt. Kasi actually sabi nga ni Madam Risa Ontiveros, no? Lahat daw ng online gaming. Manong Jane. So pati pala pati Optimistic Unicorn, maraming salamat. bingo, pati ba yung Puti isabo. lahat daw ng online gaming eh. So Malabo. parang ganito rin yan. Wala ngang batas. So ngayon, ang magandang katanungan dito, Manong J at Ka-Admar, is bakit ngayon ganito bakit ngayon ito nagkaroon ng ganitong pangangako, etc. Kasi nga nakita natin na wala naman silang ginawa noong recent Second Thomas Shoal Ayungin Correct. Shoal incident. Nakita na natin na nagkagulo na nga, diba, si Bersamin saka si Eudoro kung paano Oo. ika-characterize yung incident. Correct. Sabi ng iba, it's an armed attack. Sabi naman ni Bersamin, they won't classify it as an armed attack. Nagkaiba Diba? Kasi na. kung ika-classify mo ng armed attack, iti-trigger mo ngayon yung Mutual Defense Treaty na Correct. yung United States is kailangan Hindi ko na yan tapusin ha. Basta, ang punto dito, huwag masyadong aasa dito sa 500 million ng Amerika. Di ba? Mainstream media, no? Huwag niyong ilinlang ang taong bayan dahil po, mahirap na. At isa pa, if ma-approve yan ng Congress, ako po, sa sarili kong opinion, mahirap na yung may utang na loob tayo. Sa totoo lang. Ako, matuloy ma yan o hindi yan matuloy, okay lang ako. Di ba? Puti kung yung $500 million na yan, i-direkta yung itulong sa mga Pilipino. Di ba? Pero kung dyan sa military lang yan, baka naman makabenepisyo rin sila. Dahil siguro, yan ang matatawag nating bayad yan sa kanilang pagtatayo ng mga EDCA base na yan. Di ba? Yan ba ang ibig sabihin? Mutual message, no? Parang mutual lang yan, pero parang ganun. Di ba? So, ito, malabo pa ito. Malabo. Para sa akin. Opinion ko yan, Opinion ko yan. Malabo pa yan. Okay, punta